Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 3 at 4 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang mabilis ngang pag-atake ni Yunwo ay madali din lamang na iwasan nitong lalaki niyang kalaban at mayabang pangang isinaad na hindi siya makakasabay sa kanyang bilis na tinataglay gamit ang isang noob karakter. Gumanti nga siya ng pag-atake ngunit madali din lamang itong nadepensahan ng ating pangunahing tauhan na hindi niya lubos inaasahan. Sunod-sunod nga siyang nagpakawala ng malalakas at mararas na pag-atake habang naguguluhan sapagkat imposible nga daw na makasabay sa kanyang level ang isang bagitong manlalaro at iniisip na posibleng nagtataglay ito ng isang unique item. Samantalang sa patuloy nga niyang pag-atake ay kanyang napuna na masyado itong kalmante para sa isang bagito lamang at nangangamba para sa posibilidad na isa itong PK Hunter o isang manlalaro na mahilig pumaslang ng iba pang mga manlalaro. Ang pagkabahalang ang iyon ng kadwelo ni Yunwo ay agad din niyang napuna kasabay ng ganting pag-atake sa aniya ay napakaraming butas na depensa mayroon etong lalaking kanyang kinakarap. Ngunit nabigla nga siya sapagkat hindi man lamang kakikitaan ng anumang panghihina o pagkadama ng anumang sakit sa kanyang atake etong individual na nasa kanyang harapan. Kung kaya't napagpasyahan niyang gamitin etong espesyal na skill na ipinakaloob sa kanya nitong Singsing at nadagdagan ang kanyang lakas. Napagpasyahan nga nitong si Yunwo na makipagsabay na ng atake habang lubos na hindi nauunawaan nitong kanyang kinakaharap kung papaano nagagawang makipagsabayin sa kaniya ng isang dihamak na noob character at kung sino nga bang individual na nasa likod nito. Nawika naman itong binata na huwag nga raw alisin itong lalaki niyang kinakalaban ang focus sa gitna ng kanilang laban at plano nang tapusin ng tuluyan ang kanilang duelo. Ninais nga sanang depensahan nitong kanyang katunggali ang sarili, subalit wala na siyang anumang lakas pang natitira upang ikilos ang kanyang mga braso. Kung kaya't sa isang mabilis na pagkilos ay agad siyang tinapos nitong ating pangunahing tauhan, habang nagsasaad na ito nga raw ang epekto buhat sa inalis nitong kanyang katunggali ang pandama sa anumang sakit. Kung kaya't hindi na niya namalayan ang kasalukuyang estado, mayroon ang kanyang katawan. Agad namang inilahad ng system ang tagumpay na nakamit ni Yunwo, gayon din ay tuluyang nakuha na niya ang mga item na tinataglay nitong kanyang natalong manlalaro. Kasabay na pagpapasyang simulan na ang paghahanap para sa mga item na kanyang kinakailangan para sa paglikha ng EXP potion. Matapos noon ay matagumpay nga siyang nakalikha ng nasabing potion, ngunit aniya ay makagagawa lamang daw siya nito ng tanging isang piraso kada isang buwan mula sa tulong nitong workshop na pagmamay-ari nitong matandang si Aslan, kasabay na pagpapasyang ilagay na ito sa merkado upang kumita. Hindi naman nabigo etong binata sapagkat naging mainit sa paningin ng iba pang mga manlalaro ang nasabing potion at literal na pinag-agawan. Nagbunsod nga ito na mas lalong tumaas ang presyo at kumita pa siya ng 5,000 ginto na higit pa sa unang presyo niyang inaasahan. Napapaisip nga siya kung papaano babadgetin ang perang kanyang nalikom mula sa pagbabayad muna ng mga bayarin sa ospital. Ayon pa nga kay Yunwo na ang isang ginto sa laro ay nagkakahalaga di umano ng $1 sa totoong buhay. Kaya't mas malaki pa nga daw ito sa kanyang kinikita mula sa pagtatrabaho. Gayon din, bago nga daw siya tuluyang magpasya kung magiging isang streamer o pro player ay kinakailangan muna niyang mag-level up at mangolekta ng mga items na magagamit sa laro. Ginamit nga niya ang natitirang mga barya na kanyang pagmamay-ari upang bumili ng leather coat, leather pants at isang espada. Ang kanyang naging kaanyuan ay labis ngang ipinagtaka nitong si Aslan na ayon nga sa iba ay tila raw ba kasapi siya sa isang kulto at nagmimistulang naglalakad na traffic light. Aminado nga etong si Yunwo na nakakahiya talaga ang kanyang kaanyuang tinataglay. Subalit para sa kanya, ang pagiging praktikal sa kasalukuyan ang pinakamahalaga kasabay na paghingi ng gawaing ipagkakalob sa kanya nitong matandang hepe na si Aslan. Pagkatapos ay ating masisilayan ang pulutong ng mga dambuhalang lobo na sama-samang sinusugod ang kinaroroonan nitong binata. Habang ganoon nga rin ang ginawa niya, habang napuna ang bagyang pagtaas ng kanyang stats na tinataglay at ilang sandali nga lamang ang lumipas ay tuluyan niya nang napaslang ang lahat ng mga lobong naroroon na inilahad nga din sa kanya ng system. Pilit nga niyang kinakalimutan ang reaksyon ng iba pang mga manlalaro sa kanyang kasalukuyang kaanyuan at mas minabuting ituon ng atensyon sa perang kanyang posibleng kitain sa paglalaro ng arena at planong abutin ang level 10 sa loob lamang ng isang araw sa pamamagitan ng pagsasagawa ng raid sa isang goblin dungeon.
Masisilayang napakaraming mga manlalaro ang kasalukuyang naroroon na katulad nga daw ng kanyang inaasahan. Nilapitan nga siya nitong isang matipunong lalaki at inalok na sumali sa kanilang grupo. Subalit napahinto nga ito nung mapuna na wala maski isang immunity item na tinataglay etong si Yunwo at agad na tinaboy papalayo sa kanila. Muli ay labis siyang nakadama ng pang-iinsulto buwat nang iniisip na isa lamang siyang hamak na newbie sa laro. Hanggang sa may isang boses ang nagtanong sa kanya kung may karanasan na nga daw ba etong binata sa pagsasagawa ng raid sa loob ng isang goblin dungeon. Isa nga itong magandang babae na may naong isinaad na ito pa nga lamang ang unang beses nilang pagpasok sa ganong klase ng dungeon, kaya't naghanap sila ng manlalarong may karanasan na sa nasabing bagay. At muli ngang inalok etong si Yunwo na sumali sa kanilang grupo. At bilang man of culture ay seryosong sinagot nga siya nito ng oo. At siya na di umano ang bahalang magbuhat sa kanya, katulad ng pagbubuhat ng isang mythical player sa isang epic player tuwing mag-i-end ang season ng ML. Agad nga pinagbigay alam nitong babae sa kanyang mga kasamahan na nakahanap na siya ng bubuo sa kanilang grupo. Subalit na tahimik nga lamang etong si Yunwo sapagkat ang mga kasamahan pala nitong dalaga ay walang iba kundi ang mga individual na unang nagtaboy sa kanya mga master. Do'y mas minabuti nga nitong babaeng ipakilala ang sarili bilang si Choi Somi na isang level 20 healer. Samantalang mas minabuting magsinungaling nitong si Yunwo sa kanila at isinaad na siya ay kapwa isang level 20 warrior. Buwat nang hindi naman pinapakita ng system ang anumang impormasyon mayroon ng isang manlalaro sa arena. Ito namang lalaki nagtaboy sa kanya ay nagangalang Choi Jinwoo na level 24 at isa ring warrior class. Habang kapwa ganoon din ang ginawang pagpapakilala nitong dalawa pa nilang kasamahan. Patuloy ngang nangangamba etong si Choi Jinwoo sapagkat walang anumang resistance item na tinataglay etong si Yunwo na agara namang binigyang seguridad ng binata na ayos lamang siya. Hindi naman nagustuhan nitong si Choi Somi ang tono ng pananalita mayroon etong si Choi Jinwoo sapagkat tanging nasa isip lamang nito ay ang kanyang personal na kaligtasan. Magkaganoon man ay makukumpirma na nga lamang nila di umano ang tunay na abilidad mayroon etong binata oras na pumasok na sila sa loob nitong dungeon. Pagpasok nga nila dito ay agad silang sinalubong nitong pulutong ng mga goblin kung kahit etong si Choi Jinwoo ay mas minabuting pumesto sa harapang bahagi at gamit ang kanyang kalasag ay kanyang matagumpay na nadepensahan ang mga kakaibang pag-ataking isinasagawa nitong mga halimaw. Etong ang archer at magician nilang kasamahan ay kaagad nga rin gumanti ng mga pag-atake na agad na nagdulot ng pinsala sa hanay nitong mga papasugod na pulutong ng mga goblin. Pasimple namang pinuri nitong binata ang kahusayan ng koordinasyon mayroon etong kanyang mga kasamahan at napapaisip nga kung bakit kinakailangan pa nilang maghanap ng karagdagang miyembro kung ganito naman kahusay ang kanilang ugnayan sa grupo. Hindi nga niya alam ang kasagutan kung kahit mas minabuti na lamang niya mag-focus sa pagle-level up. Mabilis na lumipas ang isang oras sa kanilang isinasagawang raid habang kapwa ang kausayan nitong si Yunwo ay napuna nga rin nitong sina Paik Cholmin at Jia. Ninais naman itong si Choi Somi na magpahinga muna dahil sa pagod na sinang-ayun na naman nitong si Choi Jinwoo. Kinakailangan nga daw nilang mag-ipon ng lakas bago harapin ang tinatawag na hobgoblin. Natanong nga nitong binata kung wala pa silang karanasan pagdating sa pakikipaglaban ng isang hobgoblin na sinagot naman itong lalaki na tanging siya pa lamang ang may karanasan sa kanilang grupo. Aminado nga etong si Yunwo na magiging mahirap ang pakikipaglaban sa naturang halimaw habang nasa level 20 pa lamang ang mga manlalaro. Nagsimula namang magbigay na ng paalala etong si Choi Jinwoo para sa iba nilang mga kasamahan ng mga dapat nilang isagawa at pakatandaan. Lalo na nga raw etong si Cholmin na maging maingat sa paggamit ng kanyang palaso upang hindi na muli pang makatama ng kanyang mga kasamahan. At ang payag ng iyon ay bagyang ikinabahalang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Pagkatapos ay nagsimula na nga silang kumilos at kinumpirma nga nitong si Cholmin na naroroon sa nasabing silid etong kanilang target na hobgoblin. Muli nga nagpaalala etong si Choi Jinwoo na etong kanilang mga kasamahan ang bahalang magdispatcha sa mga maliliit na goblin habang silang dalawang araw ni Yunwo ang magbibigay ng sapat na oras para sa kanila upang ito'y maisagawa. Pagkatapos ay mabilis nga silang sama-samang kumilos patungo sa loob nitong silid. Agad nga rin nagbigay ng kautosan etong hobgoblin sa kanyang mga alagad na harapin etong grupo ni na Yunwo na kasalukuyang patuloy lamang na madaling idinidispatcha ang mga maliliit na goblin na nasa kanilang harapan. Hanggang sa napukaw nga ang kanyang atensyon nitong tumatayong bossing ng mga goblin na naghahanda ng magpakawala ng isang pag-atake patungo sa kanila. Agaran ngang sumigaw etong binata na umiwas silang lahat,
Subalit hindi nga ito kaagad na unawaan ni Choi Jin-woo at maswerte na nga lamang siya dahil nagawa niya itong mapigilan gamit ang kanyang matibay na kalasag. Magkaganoon man, ay malakas pa nga rin siyang tumilapon sa pader na literal na ikinabiglang masilayan ng iba pa nilang mga kasamahan. Hindi nga makapaniwala etong si Yunwoo na mayroong isang mutant goblin ang naroroon sa nasabing silid at nababahala sa panganib nitong maaring idulot oras na muli itong nagpakawala ng isang dark ball. Napagpasyahan nga niyang kumilos na at tinangad na alalayan siya nitong kanyang mga kasamang nasa likurang bahagi. Ngunit tila ba nawala na ang mga ito sa focus at gulat na gulat pa nga sa kanyang naging payag. Hindi naman makapaniwala etong ating pangunahing tauhan na sa isang iglap nga lamang ay agarang masisira ang koordinasyon ng mga ito nang dahil lamang sa isang pag-atake, habang muli nga niyang napuna ang muling paghahanda nitong Hobgoblin upang magpakawala ng panibagong Dark Ball. Subalit kapwa sa mga oras na iyon ay di sinasadyang may isang palaso ang tinahak ang kanyang direksyon na mula kay Cholmin at maswerte na nga lamang at nagawa niya itong madeflect patungo sa kinaroroonan nitong bossing ng mga halimaw na napasigaw pa nga dahil sa matinding sakit. Agad namang humingi sa kanya ng paumanhin etong kasama niyang Archer dahil sa kanyang kapalpakan. Habang iniisip nga niya na mukhang nais din siya ng mga itong paslangin kasama etong Hobgoblin na kasalukuyang papasugod sa kanyang kinaroroonan. Hindi nga raw siya makakapayag na mamamatay lamang mula sa mga kamay nitong isang pipitsuging halimaw. Galit na galit nga siyang sumigaw para sa kaniyang mga kasamahan na gamitin na ang kanilang mga sandata na muli lamang nabigla sa kanyang naging payag at doon lamang nagpakawala ng kanilang mga atake patungo sa nasabing halimaw. Pagkatapos noon ay masaya nga silang binati ng system, buwat sa tagumpay nilang nakamit. Literal na namamangha naman etong sina Choi So-mi sa kausayang ipinamalas ni Yunwoo, na kapwa naman na uurat sa klase ng kahangalan ng mga ito nung nalagay sila sa isang delikadong sitwasyon. Agad daw humingi sa kaniya ng pasensya etong si Cholmin sa kanyang naging pagkakamali. At natanong nga siya kung ano ang kanilang planong gawin sa mga pabuyang item na kanilang natanggap. Hinangad nga niyang kunin na lamang ang itlog sa mga ito kasabay ng dagliang paglisan mula sa mga manlalarong hindi niya makuwang pagkatiwalaan. Nagmamadali nga siyang tinahak ang isang partikular na lokasyon at bagyang natutuwa buwat sa naabot nga raw niya ang level 10 mula sa raid na kanilang isinagawa. At pagkatapos ng mahaba-haba niyang pagtakbo ay marang huminto nga siya sa harapan nitong kakaibang gusali upang aniya ay kumuha ng class advancement mga master.